Hello, Boss Kira. Nangyari po itong ikukwento ko noong birthday ng lolo ko. Year 2015, umuwi kami sa San Jose del Monte, Bulacan para i-celebrate ang birthday ni Lolo Daddy, ang lolo ko sa side ni Mama. Close po kami ni Lolo Daddy. Malapit po siya sa lahat ng mga apo niya. Magaan kasing kausap si Lolo. At ang dami-dami niya laging kwento sa amin pag umuwi kami ng Bulacan. Isa sa mga kwento niya na hinding-hindi ko makakalimutan ay yung tungkol sa nakita nila ng pinsan niya na kakaibang nilalang. Isang gabi daw yon, nakatambay daw sila sa terrace nun. Nung makita nila ng mga pinsan niya na may bumababa mula sa taas ng puno ng nyog. Akala daw nila nung una, tao lang. Pero bigla silang napaisip. Alas 10 na ng gabi nun. Bakit may umaakyat pa ng puno? Tsaka nagtataka din kasi sila. Bakit daw kakaiba yung way nung pagbaba nun sa puno? Nakabaliktad. Kumbaga, yung ulo yung nauuna sa pagbaba. Yun bang parang nakatuwad? Tapos nung bahagyang tamaan daw ng liwanag yung katawan nito, dun lang nila na-realize na hindi yun bastang tao lang. Hindi nila mawari kung anong klaseng nilalang yung nakita nila. Parang nababalutan daw ito ng sobrang maitim na putik o langis ang katawan nito. Tapos nakahubot-hubad. Doon na sila nagtatakbo nun papasok ng bahay sa sobrang takot. Ikinuwento daw nila yon sa tatay ni Lolo. At ang sabi nito, baka raw aswang yon o sigbin. Isa po yan sa mga kwento ni Lolo na hindi ko talaga makakalimutan. Halos hindi ako makagalaw nun sa kinauupuan ko habang ikinukwento niya yan. Pero hindi po talaga yan ang kwento ko, Boss Kira. Wala pong kinalaman yan. Na-share ko na lang din po. So eto na nga po. A day before ng birthday ni Lolo Daddy kami nagpunta para makatulong pa sa paghahanda ng mga handa kinabukasan. Siyempre, kaming mga bata ang mga dakilang utusan. At yung matatanda ang nag-aasikaso talaga. Araw ng birthday ni Lolo. Masaya ang lahat. Hindi ko alam ba't may pa-speech pa nun sila Mama bago kantahan si Lolo ng happy birthday. Tawanan pa nga kami nun lahat. Kasi pag-ihip ni Lolo ng kandila, muntik din niyang maibuga yung pustiso niya. Skip po tayo sa kainan part. Ang sarap po ng mga niluto nila Mama nun. As in, botsyog talaga kami. Masaya ang lahat. Enjoy sa pagkain at kwentuhan. Maliban lang kay Lolo. Masaya naman siya na nagtipon-tipon kaming pamilya niya. Pero kasi, halos lahat ng handa, paborito niya. Ang kaso, bawal na sa kanya. Marami na kasing komplikasyon at sakit-sakit si Lolo Daddy. Diabetes, hypertension, at kung ano-ano pa. Actually, parang yung mga maintenance niya na nga lang ang nagdudugtong sa buhay niya nung time na yon. Ang nakakatuwa lang kay Lolo, very jolly pa rin siya kahit ganon. So yun nga, kaya gulat na gulat ang lahat nun nung payagan ni Mama si Lolo na kumain ng bawal sa kanya. Napatigil talaga kaming lahat nun nung makita namin kung papaano kumain si Lolo. Alam niyo po yung batang parang sabik na sabik at sarap na sarap sa kinakain. Tipong nagkakalat pa sa bibig at pisngi yung mantika at sarsa ng pagkain. Ganun po siya. Talagang enjoy na enjoy sa pagkain.
Kitang-kita po namin yung tuwa sa mukha ni Lolo Daddy. Sinita ng mga kapatid niya at ni Papa si Mama kung bakit hinayaan niya si Lolo. Ang sabi lang ni Mama, "Hayaan niyo na. Birthday naman ni Daddy eh. Bigay na natin to sa kanya." Tapos, ngumiti lang si Mama na halos maiyak-iyak pa. Sila Papa at yung mga kapatid naman ni Mama, parang napapayag na lang din. At para bang may something na nagkaintindihan sila na hindi ko pa noon naiintindihan. Nito na lang nung napagkukwentuhan yung araw na yon. Nagpatuloy lang noon yung celebration at sinabayan na rin ng lahat si Lolo Daddy sa pagkain. Hindi ko alam kung paano, pero nag-iba ang ambience ng bahay noon. Parang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na peacefulness. So natapos ang handaan. Masayang naidaos ang birthday ni Lolo Daddy. Yung ibang mga kapatid ni Mama nagsiuwian na. Pero kami, nagstay pa kami ng ilang araw kila Lolo. At dito na nga po nangyari ang lahat. Pagkabukas noon, after ng birthday ni Lolo Daddy, bigla na lang narinig naming nagsisigaw si Tita Melan, yung bunsong kapatid ni Mama. Sigaw siya ng sigaw habang umiiyak. Tinatawag niya sila Mama at Papa. Si Lolo daw, hindi na humihinga sa tumba-tumba niya. Doon na kasi ito natulog ng gabi. Nagmamadali naman kaming lumapit noon. At totoo nga, Boss Kira, hindi na humihinga si Lolo. Pero malambot pa naman ang katawan niya at medyo mainit pa. Pinulsuhan ni Papa si Lolo at pinakinggan ang tibok ng puso. Meron pa daw pero sobrang hina na. Kaya naman dali-dali nilang isinugod sa ospital. Naagapan pa po si Lolo, Boss Kira. Na-revive siya at ilang araw pang na-confine sa ospital. Pero in coma state na po siya. Sina Tita Melan po at Papa ko ang nagpapalitan sa pagsama kay Mama sa pagbabantay kay Lolo sa ospital. Nung pang-5 araw ni Lolo Daddy sa ospital, ipinatanggal na po nila Mama ang life support nito. Ang dahilan, naikwento na lang ni Mama sa burol ni Lolo. Palagi daw pong kinakausap ni Mama si Lolo tungkol sa kung ano-anong mga bagay lang. Mga memories, mga pagpapasaway nila dati, mga ganun-ganun. Tapos kinakausap niya rin ito na magpagaling na at pagpalakas para makauwi na nga sila. Ang nakakamangha nito, Boss Kira, sumasagot daw po si Lolo. Pero sa panaginip lang. Palagi daw pong nagpapakita si Lolo Daddy sa panaginip ni Mama. Kaya nga daw pagkakagising niya, palagi siyang umiiyak at tumatabi agad kay Lolo. Nung ika-4 na gabi daw po, kakaiba ang nangyari. Si Mama lang ang naiwang bantay noon. Umuwi kasi si Papa para kumuha ng ilang damit at gamit. Si Tita naman, may iba atang inaasikaso. Nakapwesto na daw po nun si Mama sa tabi ni Lolo. Kinukwentuhan niya lang ito ng kung ano-ano hanggang sa nakatulog na lang din siya. Maya-maya daw, naalimpungatan si Mama nang maramdaman niyang may tumatapik sa balikat niya. Pagdilat niya, nakita niya si Lolo. Nakatayo na ito sa harap niya at nakangiting ginigising siya. Tumayo naman daw agad si Mama para yakapin si Lolo. Hindi daw alam ni Mama pero parang hindi niya kayang ihigpit yung yakap niya. Bumitaw si Lolo sa pagkakayakap at naupo sila ni Mama. Iba raw ang tono ni Lolo nung time na yon.
Nagpapasalamat daw ito kay Mama sa lahat ng magagandang bagay na idinulot nilang magkakapatid sa kanya. Sa pa-birthday at pagpayag nitong kumain siya ng mga paborito niyang pagkain. Mahal na mahal daw sila ni Lolo at hindi sila nito pababayaan at lagi silang babantayan. Tapos, hinawakan nito ang kamay ni Mama. Sabay sabi daw na, "Pagod na ako, Lenny anak. Gusto ko nang magpahinga. Hinihintay na ako ng mami niyo." Pagkasabi nun ni Lolo, ay nahiga na ulit ito sa bed niya. Pag-angat ni Mama ng tingin, nakita niya si Lola sa kabilang bedside ni Lolo. Nakangiti daw itong nakatingin sa kanya, sabay baling ng tingin kay Lolo. Tatayo pa daw sana si Mama para yakapin si Lola. Pero bigla na daw siyang nagising ulit nun. Nasa tabi niya na pala si Papa at ginigising siya. Nilingon niya yung kinatatayuan daw ni Lola, pero wala na ito doon. Nilingon niya naman si Lolo. At kung ano daw yung pwesto nito nung humiga ito sa panaginip niya, ayun na yun din ang pwesto ni Lolo pagtingin niya. Ikinuwento ni Mama kay Papa yung panaginip niya, na nagpapaalam na nga si Lolo at gusto na nitong magpahinga. Wala nang nagawa si Mama noon kundi ang umiyak na lang ng umiyak. Magdamag silang gising ni Papa at iyak ng iyak. Nung mahimasmasan na si Mama, tinawagan niya lahat ng kapatid niya para ipaalam ang mangyayari. Hindi naman po nagkaroon ng sisihan sa part ng magkakapatid sa nangyari kay Lolo Daddy. Kasi nga, parang ang bilis din ang nangyari. Nag-birthday lang tapos na-deads na. Tinanggap na lang nila noon ang kapalaran na hanggang doon na lang talaga si Lolo. At yung birthday celebration na yon ay ang way ni Lolo para makitang buo kaming lahat ng pamilya niya sa huling pagkakataon. Pag-uwi po namin after ng libing ni Lolo Daddy, ay nagpakain pa sila sa mga nakipaglibing. Kinagabihan noon nung magpapahinga na ang lahat, narinig na naman naming sumigaw si Tita Milan mula sa kwarto ni Lolo. Tumatakbo itong lumabas ng kwarto at may daladalang cake. Grabe, Boss Kira. Iyakan talaga kaming lahat noon nung mabasa namin yung nasa ibabaw ng cake. Daddy love you. Bale, bahagi po talaga siya ng cake ni Lolo nung birthday niya. Tapos ang original message ay, "Happy 87th birthday, Daddy. Love you." Yung love po ay hindi word, kundi korteng heart. Nakakapangilabot pa rin kahit hanggang ngayon. Birthday po ni Lolo sa June 7, Boss Kira. Kaya naalala ko na naman itong kwento na to at kaya din naisipan kong ibahagi na rin sa inyo. Alam ko pong masaya ka na sa piling ni Papa God, Lolo Daddy. We love you too, Lo, and we miss you so much. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Salamat po sa pagbasa ng story ko. Pasensya na kung napahaba. God bless and more power po sa inyo. Hello, Sir Kira. Gusto ko lang po sanang mag-share. May mga creepy experiences na din po ako dati pa. Pero ito pong ikukwento ko, ang latest na nangyari. Nangyari to last Feb lang, birthday ko. And every birthday ko po,
or the day before my birthday, nagde-deactivate ako ng Facebook ko at itinatabi ko ang cellphone ko. I usually want to spend my birthday alone. Gusto ko, ako lang. Literal na me time ko ito. Minsan, gumagala akong mag-isa. Mag-self-care day ako. O kapag walang budget, sa bahay lang ako at nanonood. Magbabasa, matutulog. All day rest. And then the next day, saka ako magsa-celebrate with friends. Ayoko din kasi ng surprises, kaya never akong nagpaparamdam sa kanila kapag birthday ko. Nasanay na lang din sila sa ganon. Kapag nga daw nagpaplano sila ng surprise, usually hindi natutuloy dahil hindi daw nila alam kung nasaan ako. Pero nitong Feb nga, medyo kakaiba po ang nangyari. The day before my birthday, nag-deactivate na ako. Wala akong planong pumunta sa kung saan dahil natapat yon ng Sunday. Kaya sa apartment lang ako nagstay. Sanay na po ako dito sa apartment ko dahil may 4 na taon na rin ako ditong nakatira. Sanay na akong mawalan ng gamit, then after few weeks, biglang andyan na lang sa lamesa or anywhere na madaling makita. For 4 years, call center ang naging work ko. Kaya nag-decide akong mag-apartment para hindi ako nahaabala kapag nasa bahay ako. And nitong pumasok ang taon na to, nag-resign na ako para makapag-focus ako sa VA job ko o sa virtual assistance. Exactly 12 a.m. Nakatanggap ako ng tawag galing sa mother ko, wishing me happy birthday. Nagkumustahan kami at nagkwentuhan. Nagtatanong kung anong plano ko ng birthday ko. Tapos naisip ko nun na baka may kumukonsyaba sa nanay ko para i-surprise ako. Kaya sinagot ko ng pabiro. Secret. Pilit niya akong pinapaamin kung anong balak ko. Kaya in the end, sinabi ko na lang na hindi ko pa alam. Sinabi ko kung saan ko gustong pumunta. Pero hindi pa ako sure. Sinabi ko lang yon kahit na decided na talaga akong magstay lang sa bahay nun. Nung magpaalaman na kami, natulog na din ako agad. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa sobrang init ng panahon. Wala akong planong gawin sa buong araw. Ginawa ko na lahat ng paglilinis the day before para maghapon lang akong manunood, matutulog at magbabasa. Nung magtatanghali na, nag-order ako ng food sa Foodpanda. Parang 20 minutes din bago may kumatok sa pinto. Dahil nga may hinihintay akong food delivery, basta ko na lang binuksan yung pinto. Nagtaka ko nun kasi pagbukas ko, walang katao-tao sa labas. Lumabas pa akong bahagya ng pinto ko para tignan kung may nanloloko sa akin. Pero wala talaga. So pumasok na ulit ako at nag-lock ng pinto. Inopen ko ng bahagya yung kurtina sa kwarto ko para makikita ko kung sino yung kakatok. After 5 minutes, nakita ko na agad yung rider. Kaya nagmamadali na akong binuksan yung pinto ko para salubungin sa labas. Pagpasok ko ulit sa bahay, hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko, parang may iba sa bahay. Basta biglang hindi siya homey. So ibinaba ko na muna yung food ko at nag-shower. Mainit kasi sa labas. Konti lang naman ang nilakad ko nun, pero ramdam ko na agad yung lagkit sa katawan. Naisip ko na baka din dahil sa init ng panahon, kaya parang naiba yung feels sa loob ng bahay. After ko mag-shower, nag-open na din ako ng aircon sa kwarto. Habang kumakain, tumawag si Mama. Binati niya ulit ako ng happy birthday. Nagre-request pa siya noon ng video call. Naisip ko agad na baka
Meron talagang gustong kumuntsaba kay mama nun. Kasi ang kulit niya eh. Nung wala akong isinagot sa mga pangungulit niya, naghabili na lang siya ng kung ano-ano. Mag-enjoy daw ako, mag-ingat palagi, at madami pa. Alam niyo yung nagpapaalam ng mahaba at parang walang katapusan? Ganon. Kasi ayoko din naman syempre na babaan si mama ng call. Tapos nun, habang naghahabilin siya, bigla na lang niyang sinabi na, O sige na nga, babay na. Paalis na yata ulit kayo ng kasama mo. hindi pa ako nakakasagot, ay bigla niya nang pinutol yung call. Nagkibit balikat na lang ako nun at itinuloy na yung pagkain ko. Pero dahil hindi ko malimutan yung sinabi ni mama, nag-chat na lang ako sa kanya para i-clear na wala akong kasama kundi ako lang. Hindi na siya online nun, kaya hindi na din nasin yung message ko. Kaya naman ibinalik ko na ulit yung cellphone ko sa tabi ng TV. Fast forward. Nakatulog ako. Bandang hapon nung bigla na lang akong magising. Ang alam ko, nananaginip ako noon dahil nagulat pa nga ako. Hindi ko lang maalala. Madilim na sa kwarto pero kita pa din naman ang paligid. Nagsumiksik na lang ako sa kama at dinama ang lamig ng aircon. Maya-maya, may kumatok. Sumilip ako ng bahagya sa bintana ko. Pero wala naman akong makitang tao. So naisip ko, baka sa kapitbahay ko yung may kumakatok. Kaya naman hindi ko na lang pinansin. Pero maya-maya lang, may kumatok ulit ng sunod-sunod at tinatawag pa yung pangalan ko. Pauline? 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 Ganyan. Tapos kaboses ni mama. Doon na ako natakot. Isinara ko agad yung maliit na siwang ng kurtina ko para hindi ko makita yung labas. Kasi Sir Kira, OFW po ang mama ko sa Canada. Nag-try siyang mag-video call kanina. Kaya alam ko na naka-duty siya sa trabaho niya at malabong makauwi siya agad-agad. Pero nung time na yon, boses lang ni mama ang nadidinig ko. Kinuha ko ang cellphone ko at saka nagtalukbong ng kumot. Nag-video call ako agad kay mama. Swerte namang nasagot niya rin agad yon. Pero wala siyang ibang sinasabi nun kundi tatawag na lang daw siya mamaya dahil emergency yung pasyenteng parating. Tapos nun, nagbaba na siya agad ng tawag. 100% sure ako na hindi talaga si mama yung kumakatok. Patuloy pa din sa pagkatok yung nasa labas at tinatawag ako. Tumatawa-tawa pa nga at sinasabing alam niyang nasa loob ako ng bahay. Anak, Pauline, buksan mo na to. Sus, alam ko namang nandyan ka eh. Happy birthday, anak. Sobrang nakakapangilabot yun. Kasi boses na boses talaga ni mama yung nadidinig ko. Napadasal na lang ako nun na sana mawala na yung kung ano man yun. Kung alam ko lang ang mga pangalan ng santo, baka pati sila natawag ko na sa sobrang takot ko. Hindi din naman nagtagal, ay unti-unti nang nawala yon. Hindi na ako lumabas ng kwarto nun. Hindi na nga din ako nag-order ng dinner ko dahil baka may iba pang magparamdam. Buti na lang talaga nun, nasa kwarto ko lahat ng snack ko. Kaya hindi naman ako nalipasan ng gutom. Pinalipas ko lang ang buong araw at nagpasundo na lang ako sa kaibigan ko. Kinabukasan noon pagdating nila, saka pa lang ako nakalabas ng kwarto at nakaligo. Tapos umalis na kami.
Hindi ko na nakwento sa kanila yung nangyari nung mismong birthday ko. Kasi gusto ko sana mawala na agad yon sa isip ko. Madami pa pong nangyari pagkatapos noon. Pero parang ang haba na po kasi ng kwento ko. Kaya hanggang dito na lang po muna. Sa susunod ko na po ikukwento yung iba. Sana mapansin po ito. Maraming salamat and God bless po. Hello Sir Kira. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ito pong kwento ko ay nangyari last year. Gusto ko na lang din sanang kalimutan dahil sobrang takot po ang ibinigay nito sa akin. Renting lang po kami. Ako bilang isang housewife at ang asawa ko naman po ay working. So usually, ako at ang anak ko lang po ang nandoon sa apartment buong maghapon. Dahil gabi na palaging umuuwi ang asawa ko. 2 building po yun na 2-story. Nasa 2nd floor po kami at meron kaming kapitbahay. To be specific, Sir Kira, magkatapat po yung unit namin. Nasa 2nd floor din siya pero nasa kabilang building. Halos lahat kami doon ay magkakakilala. Dahil meron po kaming GC kasama ang aming landlord. Kaya masasabi ko na kahit papaano po ay naging kaibigan ko din sila. Madalas silang mag-travel sa kung saan-saan. Kaya madalas din talaga silang wala sa apartment nila. Malalaman na lang namin na nandyan sila kapag nandyan yung motor nila. Okay naman silang kapitbahay. Bumabate kapag nagkakasalubong. Minsan nagbibigay ng pagkain kapag birthday ng isa sa kanila. Mabait po sila sa totoo lang. Nagbago na lang ang lahat ng yon isang araw. Bigla na lang ang dalas nilang mag-away. Walang nakakaalam ng dahilan. Kasi wala namang nagbago sa kung paano nilang pakisamahan ng mga tenant doon. Walang araw sa isang linggo ang hindi sila nagbabangayan. Nagtagal din yon ng halos 3 buwan. Tapos, bigla na lang ding huminto. Ang chika ng landlord, parang maghihiwalay na daw ata yung dalawa. Kinausap daw siya ng babae tungkol sa bahay at pinag-uusapan na lang nilang mag-partner kung paano ang gagawin nila doon. Medyo nalungkot nga kami nun eh. Pero dahil hindi din naman namin alam talaga ang nangyari, ayaw na lang din namin mag-isip ng kung ano. Ilang araw ang makalipas. Hindi na napigilan ng kapitbahay namin na ichika sa akin kung papaanong awang-awa siya sa babae. Ilang araw na din kasing hindi umuuwi yung lalaki. Pero yung babae, nasa apartment pa din. Gabi-gabi daw nilang nadidinig na umiiyak yung babae. Pero kapag nakikita naman niya sa umaga, hindi pa din naman daw nagbabago ang babae sa kanila. Bumabati pa din naman daw ito sa kanya kapag nagkakasalubong sila sa hallway. Madalas ay magang-maga din ang mga mata nito. Gustuhin man niya na magtanong, ay hindi niya magawa. Kasi humihingi daw palagi ng pasensya ang babae sa ingay niya sa gabi. Sinasabihan na lang daw niya na malalagpasan din niya ang kung anumang pinagdadaanan nito. Ilang gabi na ding umaatake ang insomnia ko. Hindi talaga ako makatulog. Magpapasama ako sa asawa ko noon sa 7-Eleven para bumili ng gatas. Pag uwi, siya diretso tulog na. Ako tatambay sa harap ng pinto para makapagpahangin. Doon ko na rin iniinom yung gatas ko. Saktong pagbukas ko ng pinto, nakita ko na naman yung lalaki na nakatayo lang sa harap ng pinto nila. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Basta nakatayo lang siya doon. Bukas din naman ang ilaw ng apartment nila.
Pero parang wala siyang balak pumasok o kumatok man lang. Ilang gabi na din siyang ganun lang. Ako, nandun pa din. Nakaupo at nagpapahangin. Nagse-cellphone na lang din ako nun. Kaya nakita ko yung chat ng katabing bahay nila. Umiiyak na naman daw yung babae. Nag-reply ako at tinanong siya. Hanggang ngayon? 30 minutes na din kasing lumipas bago ko pa nakita yung chat niya. Hindi din naman nagtagal, nag-reply siya ng oo. At kanina pa nga daw. Kaya sinabi ko sa kanya na nandyan yung lalaki sa harap ng pinto nila. Pero hindi pumapasok, basta nakatayo lang. Nag-reply siya. Buti sinabi mo. Bala ko na nga sanang puntahan at i-comfort. Awang-awa na talaga ako eh. Kapag ganito, natutuwa talaga ako kasi ang babait ng mga kapitbahay namin. Usually kapag ganyan, kung hindi walang pakialam, magrereklamo pa. Hindi pa ako nakaka-reply nung mag-chat ulit siya. Gaga, wag mo nga akong niloloko. Wala namang nakatayo sa harap ng pinto nila. Napatingin tuloy ulit ako noon sa tapat. Andyan kanina eh. Baka umalis na. Hindi ko din napansin. Napaisip pa ako noon. Ang bilis naman kakong nawala. Akala ko niloloko mo ako eh. Natawa na lang din ako noon at nag-reply na matutulog na ako. Nagstay pa ako saglit doon bago pumasok at natulog na. Kinabukasan, nag-message sa GC yung babae. Good morning po. Salamat po sa nakaalala ng birthday ko Nag-abala pa po kayo. Nag-reply naman halos lahat. Sinabi na hindi sa kanila galing yung kung ano man yung nakuha ng babae. Pero bumati pa rin naman ang lahat ng happy birthday. Ganun din ako. Halos lahat tuloy kami. Nagtataka kung sino yung nagbigay doon. Tapos naalala ko nga na nakita ko kagabi yung partner niya. Pinag-isipan ko ng matagal kung sasabihin ko ba sa kanya yon o hindi. Pero sa huli, naisip kong sabihin sa kanya. Baka makatulong na maging okay na ulit sila. Nagchat ako sa kanya at sinabing baka si partner niya yung nagbigay nun dahil nakita ko kako kagabi na nakatayo sa harap ng pinto nila. Tapos nun, hindi ko na hinintay yung reply niya. Nagpakabisi na ako sa gawaing bahay. Tanghali na nung mahawakan ko ulit yung cellphone ko at nakita ko ngang nag-reply siya. Ate, 1 week na po siyang patay. Huwag niyo naman po akong biruin ng ganyan. Bigla tuloy akong napaisip sa mga nakaraang gabi na nakikita ko yung lalaking nakatayo lang. Nakabukas naman palagi ang ilaw ng apartment nila. Kaya malinaw sa akin na yung partner talaga niya yung nakikita ko doon. Hindi din naman sobrang layo ng pagitan namin para magkamali pa ako. Hindi ko na nireplyan. Tanghaling tapat nun pero kinikilabutan ako sa takot. Sir Kira, ilang beses ko pang nakita yung partner niya na nakatayo lang sa harap ng pinto nila. Kaya hindi ko na din magawang tumambay sa pintuan namin. At lalong wala din akong mapagsabihan ng nakikita ko. Sinasarili ko na lang to. Hanggang sa maisipan ko ang i-share na lang to sa inyo. Ilang beses ko na din kasing inaya na lumipat na lang ng apartment yung asawa ko. Pero ayaw niya. Dahil sobrang convenient ng place namin sa work niya. Hindi ko din naman masabi sa kanya ang dahilan. Kasi hindi siya naniniwala sa multo. Kung meron mang magpapakita, malamang daw ay demonyo yon. Kapag nakikita ko po yung lalaki, ay ilang beses ko rin pong itinuturo sa kanya kung may nakikita ba siya doon sa harap ng pinto ng katapat naming bahay. Pero palaging wala ang sagot niya. Kaya hindi ko masabi-sabi sa kanya. Hindi kasi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita.
Kaya hinayaan ko na lang din. Hanggang sa wakas po, isang gabi, hindi ko na nakita yung lalaki. Ipinagdadasal ko na lang na sana hindi na bumalik pa. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maraming salamat po and God bless.